Hi mga mi! Kahapon nga po, April 13 ay Tuli Day! Nagmamadali nga po akong umuwi kahapong umaga dahil ipapatuli ko na yung anak ko. Wala pa nga po akong tulog niyan, galing pa akong trabaho at tangay-tangay ko ngayon 3 kong anak. Wala nga ni mapag-iwanan. Meron kasing palibreng patuli sa aming barangay. Tamang-tama sa ating mga nanay na medyo kapos. Mahal din kaya ang patuli, nagkukos din yun na 600 pataas pag private. Sayang din yun, pang budget na rin nating mga nanay yun para sa pangangailangan ng pamilya natin, mas lalo na sa ating mga anak. Kaya pag merong mga palibre katulad nito, grab na, away na. Wala namang nakakahiya doon. Ang nakakahiya kung hindi mo pa mapapatuli yung nagbibinata mong anak. Kawawa naman, 'di ba? Part 'yan sa buhay nila maging tunay na lalaki. At nag-uumpisa ngayon sa tuli part. Naniniwala ba kayo sa kasabihan na ang bata pag hindi natuli ay magiging anak balang araw ay mutain? Lagi daw napupuno ang mata ng muta, tulog man o gising. Wala namang masama kung maniwala tayo kasi Pinoy tayo, marami talaga tayong pamahiin. Pero ang totoo talaga, hindi naman talaga yun para sa pamahiin. Alam naman natin na mga bata pa sila. Pero alam din natin na balang araw mag-aasawa din sila at magkaroon ng sariling pamilya. Na makasama nila sa hirap at ginhawa habang buhay. Tayong mga nanay, ayaw naman natin na dumating sa point yung pag-aaway nilang mag-asawa ang pagiging supot ng anak mo. Kasi di ba pag supot maliit? Balik tayo sa nagbibinata kong anak. Mag-grade 7 na nga po ng anak ko. At tutungtong na rin yung edad na sa teenager's life this year. Kaya naisip ko nang ipatuloy habang vacation. Kasi mag-high school na po. Iba kasi magkasabayan ng ihi tapos makita yung butingting niya na supot tapos aasarin. Magkaroon pa ng kaaway yung anak ko at maapektuhan pa simba ko yung pag-aaral niya. Kaya ang pagkakaalam ko nga dito sa amin sa Barangay Santolan, yearly merong mga palibre. Tuli, kasal, binyag at iba pa. Hindi naman kasi ako mahiyain magtanong, mas lalo na mag-post. Kaya nag-post ako noon sa isa sa mga Santolan pages kung kailan nga yung libreng tuli sa ating barangay. At nalaman ko agad dahil sa comment ni Sir Kagawad Sandro Cruz. Maraming salamat po sir, salute po sa inyo at keep up the good work po. Ikinabukasan nga nun, i-holiday. So tamang-tama, may 1 day pa kami to register para makahabol. So gaganapin nga ang registration sa Super Health Center sa Ilaya. 1 PM to 3 PM nga yung registration. Pumunta nga kami doon ng almost 2 kasi nagpapahinga nga ni muna dahil galing pa trabaho. Kaso pagdating nga namin doon, inaabusan na ng form. At marami nga kaming nadismaya dahil hindi nakahabol. Sabi nga ng mga taga-center, alas 12 pa daw, idinagsana sila ng tao. At subukan na lang daw po namin mag-walk-in sa araw ng tuli. Syempre bilang nanay, atat na nga ako matuli ang anak ko para wala nang problema sa pag-aaral niya po. So ito na nga yung araw ng tuli na nag-walk-in kami. Iba ko nga mga kasabayan, hindi na pumunta dahil nawala na ng pag-asa. Ako naman kasi yung tipo ng tao na hindi nawawalan ng pag-asa. Sinubukan ko talaga para sa anak ko. Datingan namin dyan is super haba na ng pila. Nawala na nga ng pag-asa yung anak ko kasi alam niya hindi kami nakaregister. Pero mapilit ako. Sabi ko hindi, matutuli ka ngayong araw. Gusto na nga umuwi ng anak ko. Sabi ko nga sa anak ko, subukan mong umuwi, ako ang magputol na butig-tig mo. Kaya wala siyang magawa kundi sumunod sa akin. Pinapila ko nga siya. Kahit nagdadalawang isip ako sa sitwasyon namin. Nakikiramdam nga ako kung may problema. Hanggang sa hindi ko na matiis, lumapit na talaga ako dun sa announcer. Sabi ko nga hindi kami registered, kung pwede ba kami magpatuli. Inalaman ko nga lahat ng hindi registered may sariling pila. Yun yung willing maghintay. At isa nga kami sa willing maghintay. Inabot nga kami ng 4 na oras